Magandang buhay mga katiyats. Ito ang ating bigyan ng analysis ngayon, partial analysis. Puno ng niyog na mayroong remarkings. Ang mga remarkings na tinatawag ay mga tatak yan, tinatak sa niyog. Karamihan yan ay bilog series na mga holes na halos magkapareho ang laki. Okay, at straight siya. Ngayon, paano malaman kung remarkings siya? Okay, remarkings ay hindi masyadong katandaan. Ang remarkings ay nasa 10 taon, 5 taon, at hanggang sa 1 taon or bago lang. Meron nga akong nakitang remarkings na kulay pula pa yung yung pag-chisel nila ay may kulay pa yung niyog. So ito sa tingin ko na remarkings ay nasa 10 taon na ito. Okay. Ang gumawa niyan ay mga Hapon na treasure hunter na bumalik at nilagyan nila ng marka para sa pag-recover nila ay madali na lamang sa recovery team kasi nakalagay na yung detalye sa puno. So ito yan, mamaya atin yan bigyan ng itong ilustrasyon. I-illustrate natin paano paghanap dyan. Okay, tingnan natin ang kabuuan nito. Dito sa harapan ng niyog ay mayroong mga bato pero maliliit lamang ito. Tulad ng ganyan, hindi pwedeng marker yan kasi nabubuhat yan. Ayan, nabubuhat nga. May hugis nga siya pero nabubuhat. Kaya kahit marker yan ay wala na siya sa pwesto niya. Kaya hindi na gaanong relevant. Hindi na gaanong magamit kasi nga ay napalipat-lipat na at napipihit ng ibang direksyon niya. Pero ito'y ang mga hugis na ganito ay nasa ilalim ng lupa yan. Bakit kaya nailabas yan? Ang marker na ito ay itong marker underground. Kaya bakit nailabas? Ibig sabihin merong naghukay noon. Okay, so patuloy tayo. Ito yung niyog na yun. Ano bang meron sa harapan ito? Ang taas ng mga markings, yung series ng circles, ayun din ang distansya galing sa harapan ng puno. Sundan lang yung yung saan nakaharap ang bilog. Yung itong sa baba naman, hindi nagmamarka ang Hapon sa baba ng niyog kasi naaabot yan ng tao, at kapag naaabot ng tao na dumadaan ay pwedeng sirain yan, pwedeng tagain niya, kukurtihan niya muli. Kaya ang mga remarkings ay nasa ibabaw talaga yan, hindi naaabot ng tao, nasa itaas ng niyog. Okay, so ito yan. So nasa itaas siya, mga 7 to 8 meters, kaya hindi yan maaabot ng tao. Okay, punta tayo sa isa pang video. Ito naman ay parang landmark ng matagal na yata ito, ng Hapon yata. At kung napansin nyo ay hinukay ang gitna, ayan, tinabunan lang siguro yan pero sira na yung flooring. Ibig sabihin pwedeng may naghukay dyan kasi yan talaga ang pinakaunang target sa ganitong parang obelisk na hugis. Ayan, at matulis ang structure, ang forma, ay ibig sabihin ay nasa baba niya. So ito yung baba niya, meron ng sinira na yung sahig, baka tinabunan na. Ayan, baka recovered na to. Okay, bigyan natin to ng analysis din mamaya. Meron pa pala sa unahan, ano kayang mga purpose ng mga ganito? Kung kapanahonan ito ng Hapon ay siguradong merong nakabaon sa lugar na yan. Ito ay parang obelisk na talaga ito. So kung merong item dyan ay hindi sa baba kasi matutumba yan kung hukay ng baba niya. Nasa gilid yan.
ang most probable na direction ay east. So sa bandang east, mag-test dig 3 meters ang layo galing dyan. May kutob ako itong hinukay dito. Baka natamaan kasi ano to na lugar, oh? Parang bukirin, bundok. Anong ginagawa kaya ng parang ano to parang altar, parang chapel, parang altar lang siya. Pwedeng mayroong secret image dyan sa gitna. Ayan, hinukay talaga. Okay, so atin bigyan ito ng analysis ng ilustrasyon ngayon. Sandali lang. Okay, so ito yung ating structure kanina na meron ng hukay sa gitna. Okay, ang hugis nito ay pyramid yung ibabaw, nagaganyan siya. Nagaganyan ito na structure, yan. At ito yung lupa. So, kung pagbasihan ang itsura nito, ang forma, ang item ay nasa gitna talaga dito. Ngayon ang tanong kanina ay meron ng hukay. Di ba nakita nyo yun? Merong hukay ang gitna nitong parang altar siya, di ba? So hindi natin tiyak kung anong purpose, pero gawa siya sa buhos, kaya napakatigas niyan kasi buhos. Ganon din itong dito, parang obelisk to, parang obelisk siya. Buhos din ito. Makikita natin ang ito, bakat ng forma. Ito. Yan ay buhos, pati itong dito. So ito, kapag itong direksyon dito, kapag nangyari na east, ay sure ball na nakuha na. Okay, at itong obelisk ay pwede rin pwedeng baliktaran. Pwedeng halimbawa ito yung nakatayo diyan na tinatawag ko na obelisk. Ito kung nakaganyan lang to, obelisk nito. Ayan. Parang yung sa Egypt. So ano ba yan? Flagpole ba yan? Diba? So ito ay magkaharap lang tong dalawa. So pwedeng nagturuan ito, pwedeng ang altar ay nagsasabi na nasa obelisk ang item. At pwede rin ang obelisk ay nagtuturo na nasa altar. Pero ang malaking porsyento talaga ay nasa altar. At nakita natin ay meron na siyang butas sa flooring niya. Ang flooring niya ay hinukay. At tinabunan na yan. Kaya pwedeng nakuha na ito. Pwedeng huli na kayo nang makita nyo. Okay, pero kung may gagamitan kayo ay ikutin nyo to, detect nyo tong obelisk, ang bawat gilid at palibot niya. Ganon din itong altar ito. Baka sakaling hindi nakuha nila noon, so pwedeng dito lang yan sa harapan, gilid at likod ng item. Okay, hindi natin ma-precise kung saan kasi walang arrow, walang binigay na mga signs. Okay, punta tayo dito sa niyog, itong remarkings, Japanese remarkings. Bago lang to ginawa ang mga remarkings. Sabi ko kanina, mga 10, 5, 2 or 1 year ago nila ginawa yan. Ang purpose niyan, para pagbalik ng recovery team ng Hapon ay madali nila matuntun kasi nandiyan na yan. So ito, series of dot 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So nasa 14 na dot ito. 15, ano lang yan, estimate ko. So 15 dots ay pwedeng 15 meters or 15 yards away, galing dito sa puno. So ito ang unang gawin. Sukatin nyo ang haba niyan papunta sa lupa.
ang haba niyan ay ang siyang distansya. So pupunta kayo sa harapan, dito sa harapan, sa distansya na nabasa nyo or nakuha nyo sa pagsukat. Example, ang taas niyan ay 10 meters, so ibig sabihin 10 meters din kayo pupunta sa harapan. Okay, at ang lalim niyan ay ganun din, reciprocal. So kung 10 meters ang distance ay 10 meters din ang layo at 10 meters ang lalim. So example, ito yan. Ito yung niyog nyo. So ito yung niyog. Narito yung marka. So sinukat nyo ito. So ang haba niyan ay taas ay ganito. Example, 7 meters yan. So ang gawin, sukatin nyo rin ng 7 meters itong baba niya. Okay, so nakaganyan yan, no? Naka-triangle. Parang trigo. And then dito sa dulo, dahil 7 meters ang taas niyan at 7 meters din ang layo, at test din kayo sa dulo dito. At kapag ganyan, ay pwedeng 7 meters din ang lalim. Kasi ang lalim ay reciprocal sa height. Ayan, kapag ganyan ay pwedeng malalaking ano to. Pwedeng malaking deposit siya na mababaw lang. So 7 meters noon, ngayon ay pwedeng 8 meters kasi kumapal ang lupa. Okay, so yan lang ating pag-analyze. At meron pang ibang mga markers dito atin bigyan ng analysis. At meron tayong natanggap din dito na mga pictures. Bato na may marka, ito ay man-made naman ito. Ito ay ano talaga to, code ng Japanese. So sila lang nakakaalam nito, ang atin ay atin lang i-decipher ng ating lang nalaman, kaya hindi 100%. Pero ito yung palagay ko sa marker na ito ay isa itong trail marker. Nagtuturo ito. So wala dito sa trail lang ito. Wala dito sa area na ito. Kasi tubig naman yan. Bakit sila magbaon dyan? Kahit sila mahirapan sila dyan kapag bumalik sila. Kaya kapag merong treasure ang site, ay napalibutan talaga ito ng mga marka na tulad ng ganito. So sa unahan yan, pagpunta nyo ay meron na naman. Sa layo na 15 meters, meron na naman. Nakapalibot yan sa isang lugar, circumference, mga 100 meters na palibot ay merong mga marka. At ang pinakasintro nun, yun ang pinagbaunan. Well, ito, kung ito'y trail, ito item, sabi niya mayroong nakabaon. At kung tingnan natin ang bato ay ito yung dulo. Ito yung front yan. At ito, ayan. Yan ay direksyon. Okay. At nag-X siya. So, direksyon niya. Kung kunin natin ang value ng X, yan ay 10. So, papunta doon, 10 meters. Tingnan nyo kung anong meron sa 10 meters. Papunta dito. Okay, so hindi pa ito final marker. So wala pang treasure dyan. Ito rin, pointer marker or trail, papunta siya kung saan siya nakaharap. So papunta rito. So check nyo rin ang distansya niyan. Hindi pa yan pwedeng hukayin. Meron pang hanapin yan na kaparis niya. So ito lang kasi mata rin ito. So doon. Okay, sa layo na 20 meters pinakamalayo at umpisa sa 7 meters to 20 ang paghanap ng kaparis niya or counter sign ang tawag. Kapag mga ganito, meron talagang counter sign yan, lalo na ito yata yung bato kanina. Tingnan natin. Ito nga, ito nga yung bato. Ngayon, parang low tide. Ano ba ito? Dagat ba ito o river? Ito, makikita na natin, meron siyang code. Ito,
dot. So, pointer siya papunta dito. Yan. Ito naman kanina yung inano ko, pointer siya papunta diyan. So, dito rin ang turo niya. Okay, itong mga guhit dito can be distances. Medyo ginulo lang nila ang itsura para maguluhan tayo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kaya mag-umpisa kayo sa 6 meters pag imbestiga sa papunta diyan. So, 6 meters. Kapag merong bato na may marka, diyan na kayo maghukay sa baba ng bato na may marka. Kasi yun ay counter sign na yun. Yun ay final marker na. Ito kasi nagtuturo to. Kaya yan. At kung ito naman, kung itong nakaikis na linya sa L, kung yan naman ay distance, yan ay 10. So 6 to 10 meters ang tingnan nyo. Okay, at kung pagsamahin naman natin yung mga ano diyan, mga guhit, meron tayong nakikitang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya meron tayong 6 meters dito. Okay, so yun, yung distansya na 6 to 10 meters, kung meron kayong dowsing, i-dowsing nyo mga JAP1 or kung ano-anong mga manual na gamit. At lalo na kapag meron kayong scanner, scan nyo ang unahan yan, 6 to 10 meters. At siguradong meron kayong ma-scan or ma-detect. Okay, so yan lang aking pag-analyze ng inyong mga treasure at treasure site na narito sa video at sa litrato. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel para palagi kayong updated.